Okay, magandang araw, hapon, umaga, anong pong oras mapapanood po ninyo itong ating programa. Magandang araw po sa inyo lahat. So muli po, nandito na naman po yung lingkod, Ipipandol Operator, dito po sa ating programang Reaction Movie Rada ko. At yung bagong lahat, binabati muna po natin ang ating napakabuti, napakabait, makadiyos, makatao na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. At siyempre binabati po natin ang mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin kakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa ang Reaction Movie Rada ko. Okay, ito na, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan. Ito na naman, nagdadrama na naman po itong magkakapatid ng mga Duterte. So ito na, nagpahayag po ng salobin ito pong mga demonyong anak ni Rodrigo Roa Duterte na isang diablo na nandoon na po ngayon sa kulungan ng mga demonyo. So sabi po ni Paulo Duterte, mga minamahal ko mga kababayan, tanggap na daw niya o handa na daw siya, no? So yun ang handa na daw siya na tanggapin kung mamamatay daw ang kanyang ama doon sa dahig, sabay kumbaga paawa effect ng kanyang kung may kadramahang pagmumukha. Yan naman ang style nila eh. Habang nagsasalita pag-ari maaamo pero mga barumbado yung mga putang ina, di ba? Pati si Sara ganoon din, no? Tanggap na daw niya, handa na rin daw siya. Eh putang na, akala ko pa naman kung anong klaseng handa. Akala ko, handa na nilang ibalik yung lahat ng ninakaw ni Rodrigo Roa Duterte ng mga panahon na yung tatay nilang demonyo ang pangulo sa bansang ito. Na kung saan lumubog tayo sa utang dahil 7 trilyon. Ha? Si Duterte lang sa lahat ng mga naging presidente, siya lang ang pinakahudas siraulong presidente na nagpalubog ng bansang ito. Eh biro nyo, yung inutang niya katumbas ng 6 o 7 presidente. Eh biro mo, sa lahat na naging presidente, siya lang ang umutang ng 7 trilyon. Di ba? Yung ibang mga naunang presidente, 1 trilyon, 2 trilyon. Di ba? Eh buti sana kung inutang niya yung 7 trilyon na yun, kung yung mga kababayan natin, lahat ay nabigyan talaga ng sapat na ayuda. Kung lahat ng mga kababayan natin ay talagang guminhawa, eh hindi. Ang guminhawa lang yung mga tao niya, yung anak niya, yun lang, yung mga kalyado niya. Maliban doon, wala nang Pilipino na yumaman o nakinabang, sorry, kahit hindi na yumaman, makinabang na lang, di ba? So eto na, akala ko pa naman handa na si Paulo Duterte na ibalik yung 51 billion na binigay ng kanyang ama sa kanya, na kung saan hindi matukoy kung saan gagamitin, anong proyekto at saan gagamitin. Dahil kung ginamit nga niya sa proyekto yun, hindi sana napakaganda na ng Davao ngayon at hindi lumulubog sa baha. Diba? Kung talagang ginamit yung 51 billion na yun, hindi sana walang nakitang mga katiwalian si Benz Dizon sa Davao region. Eh marami natuklasan at marami ding engineer na makukulong. Dahil nakipagsabotan sila sa siraulong anak ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kagaguhan, sa kanyang katarantaduhan. Diba? So ito na. Akala ko pa naman, handa na si Sara Duterte na aminin yung kanyang ninakaw o ibalik yung kanyang ninakaw sa DepEd at sa OBP. Akala ko man, handa na si Sara Duterte na bumaba sa kanyang pwesto para nang sa ganun magkaroon ng katahimikan ng bansang ito. Hindi pala. Handa lang pala silang mamatay yung tatay nila. Diba? Wala rin. Nandiyan pa sila eh. Diba? Alam niyo mga kababayan, isa sa mga bagay na nakikita ko, ang pinakamahalagang dapat paghandaan ng mga Duterte, yung maging sila, maging totoo na sila sa buhay nila. O maging totoo na sila sa sarili nila. At maging handa na sila na tanggapin yung kanilang mga kasalanan at aminin yung kanilang mga kasalanan sa taong bayan. Eh, hindi. Handa lang daw silang mamatay na yung kanilang ama. Eh sa totoo lang, matagal na kayong handa. Alam na namin yung matagal na kayong handa. Dahil kung hindi kayo handang mamatay yung tatay ninyo, imbis na nanahimik na yung tatay ninyo at sana nag-i-enjoy na lang sa kanyang pension na natatanggap bilang dating Pangulo, anong ginawa ninyo? Ginamit ni Sara sa mga rally-rally kahit hindi na nakakalakad, pinipuwersa para lang mapilit yung tatay nila, tinuturukan ng fentanyl para mapasunod nila.
Kasi akala ni Sara Duterte, pag ginawa niya yon, magiging successful yung kanyang plano na maagaw yung kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng paggamit niya sa kanyang ama na dinadala kung saan saang mga rally. Alam ko naman noon pa handa si Sara Duterte sa mangyayari sa kanyang ama. Dahil kung hindi siya handa, alam niya na may warrant of arrest na nakapasok sa Pilipinas at nandoon na ang Interpol. Bakit sinadya niya na pabiyahiin yung kanyang ama doon sa Hong Kong? At bakit sinadya niyang ibalik sa Pilipinas na kumbaga ay nakanganga na yung kakain, pinasubo yung kanyang ama? Doon pa lang sa pangyayaring yun, nakita ko na handa si Sara Duterte na ipakulong ang kanyang ama para lamang sa kanyang sariling interes. Handa siyang mamatay o ipapatay ang kanyang ama, ipakulong ang kanyang ama para lamang makuha niya yung kanyang sariling, 'di ba, interes o yung kanyang para makuha niya yung kanyang gustong makuha. 'Di ba? Tapos ngayon nagdadrama yung mga magkakapatid na demonyo. Kung mahal niyo ang tatay niyo, mga diputa kayo, hindi nyo sana sinadya na dalhin sa Hong Kong. Palabas lang nila Sara yun Palabas lang. Kasi inisip nila, ipapain natin yung tatay ko. Kasi pag hinuli, sasabihin natin kinidnap, sasabihin natin mali ang pagkahuli, hindi na kasi tayo membro ng ICC, para yung simpatya ng tambay mapunta sa akin. Ako na ang presidente, at pag ako na ang presidente, maliligtas ko na si Kibuloy, makakauwi na si Harry Roque, makakalabas na si Bantag, makakalabas na si Tebes, at iba pa. Diba? So, mga kababayan, ito'y sinasabi ko sa inyo. Magaling magdrama tong magkakapatid na to, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na walang karapatan magdrama itong magkakapatid na ito. Dahil kung sino man ang dapat sisihin kung bakit nakulong si Rodrigo Roa Duterte, walang iba kundi si Sara Duterte, si Puloy, maging yung kanyang kapatid na si Baste. Alam nila na may warrant na. Pero bakit sinadya pa nila? Pwede naman nilang itago si Duterte doon sa China. Total, mag-best friend naman sila ni Xi Jinping. Pero dahil nga ang plano nila, kunin yung loob ng mga Pilipino, kunin yung simpatya ng mga Pilipino, kaya ibinala, hindi alam ni Duterte yun, na ang plano ni Duterte, ni Sara ay ganun. Isang palang siya, ibala siya, ipain siya para lamang si Sara ang maging Pangulo. Problema, hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Akala ni Sara, matalino na siya, matalino na si Panelo, matalino ni mga abogado nila, madali nila malalabas si Duterte doon sa dahig. Yun akala niya. Masyado silang nagtiwala sa karunungan nila. Akala nila lahat ng tao sa mundo kaya nilang paniwalain, kaya nilang pasundin, kaya nilang dramahan, gamit ang kanilang mga katalinuhan. 'Di ba? Pero nagkamali sila nagkabuko-buko, nagkabulilyaso, mali-mali yung proseso. O ito nga sa ginagawa nila nabuking lalo. Biro mo, 150 million every month. Kwentahin nyo yan. 150 million every month. Kung hindi ninakaw, kung wala sa bulsa ni Rodrigo Roa Duterte, yung karamihan doon sa 7 trillion, saan niya kinuha yung every month 150 million na binibigay nila doon kay Kaufman? Mag-isip daw kayo mga DDS. Saan ang gagaling yung 150 million na binabayad ni Sara Duterte every month? Ilang buwan na ba nakakulong si Rodrigo Roa Duterte? Kwentahin ninyo. Kung ilang pera na ang nasa kamay ni Kaufman at sa iba pang mga abogado ni Rodrigo Roa Duterte. Bilangin ninyo. Doon pa lang dapat mabuksan niya ninyo ang inyong mga isipan kay mga DDS. Diba? Pero hindi nyo alam na kayong lahat ay nagiging puppet na lang ng magkakapatid na ito. Nagiging puppet kayo dahil napapasunod nila kayo sa pamamagitan ng pera na ninakaw nila mula din naman sa inyo. O ngayon, Sara Duterte, Puloy, Baste, Kitty, huwag nyo nang lokohin ang taong bayan. Noon pa man alam na namin na handa na kayo, dahil kung hindi kayo handa, di sana hindi nyo ipinain sa Interpol yung tatay ninyo para lang makuha yung simpatya ng taong bayan. Mga gago kayo. Diba? So hanggang sa kaduluduluhan, gustong-gusto nilang lokohin ang taong bayan.
Gustong-gusto nilang makuha yung simpatya ng taong bayan. Akala nila maloloko nila tayo. Eh malas ninyo. May programang ganito na magsasalita at magsisiwalat sa mga kagaguhan ninyo. Diba? So, wala. Akala ko pa naman, tuwan-tuwa ako kasi narinig ko, handa na. Akala ko handa na magpakulong si Sara, handa nang ibalik ni Paulo Duterte 51 billion, o handa nang aminin ni Baste na sila talaga yung naghahari dyan pagdating sa droga, sila yung promotor kung bakit maraming addict dyan sa Davao. Akala ko ganun eh. Pero yun lang pala, handa na daw. Kaya pala sila naglabas ng ganung statement, video, para lamang kumuha, nagbabaka sakali na baka may maniwala pa sa kanila. Mga gago. Wala na maniniwala sa inyo dahil sa lahat ng ginawa ninyong kapalpakan, katarantado, kasinungalingan, gawa-gawang kwento, mas lalong maraming Pilipinong umaayaw na sa inyo at lumalayo na sa inyo sapagkat kitang-kita na yung kademonyohan ninyo. Lalong-lalo ka na, Sara Duterte. Malapit na yung oras mo. Huwag mong sabihin na marami kang pera na magagamit, marami kang perang imbak na ninakaw ninyong mag-aama na magagamit niyo para matanggal ang aming mahal na Pangulo. Doon ka nagkakamali. Dahil hindi naman kami titingin lang eh. Hindi kami titingin lang. Baka inaakala ninyo na pag ginawa ninyong pilitin namin mahal na Pangulo na pababain, baka pagsisipain namin kayo. Alalahanin ninyo, doon sa 32 million na bumoto sa inyo, 90% doon ay alyansa. 20% lang ang meron kayo. Tandaan ninyo, huwag kayong magyabang. Dahil hindi magiging Pangulo ang tatay mong si Rodrigo Roa Duterte kung hindi tinulungan ng mga Marcos sa Luzon. Yan ang katotohanan. Diba? Kaya wala tayong magagawa. Handa lang pala silang mamatay yung tatay nila. Hindi... magandaan na rin din sila kahit hindi naman sila handa, kailangan na rin nila maganda dahil malalapit na rin naman yung katapusan nila sapagkat kumikilos na yung ombudsman, kumikilos na ang gobyerno para lahat ng mga magnanakaw, kurap, siraulo mga politiko ay managot sa kanilang mga kasalanan. So muli po, tuloy pa rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating kinabayan, mabuhay po ng mamahal sa ating kinabayan. Maraming salamat po.